Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Filipino 3 ng Revised K-12 Curriculum. At ang ating paksa sa ikalawang markahan, unang linggo ay ang pagtukoy sa damdamin ng mga tauhan sa kwento. At ang layunin ng araling ito ay natutukoy ang damdamin ng tauhan sa kwentong nabasa o napakinggan. Ang pagtukoy sa damdamin ng tauhan ay isa sa mahalagang aspeto ng pag-unawa at pagpapahalaga sa isang kwento. Ito ay higit na makakatulong sa pag-unawa sa tema at mensahe ng kwento. Narito ang ilang halimbawa. Una, lubha akong nalulungkot sa pagkawala ng aking alagang pusa. Malinaw na ang kanyang damdamin ay puno ng kalungkutan. Ang pangalawa, napatalon ako sa tuwa nang makita ko ang sorpresa ng aking mga kaibigan sa aking kaarawan. Kasiyahan at pasasalamat ang kanyang naramdaman. Pangatlo, hindi ako mapakali habang hinihintay ko ang resulta ng pagsusuri ni Lola sa ospital. Pag-aalala at takot ang kanyang naramdaman. At ang pang-apat, hindi ko napigilan ang pagtaas ng aking boses dahil hindi tama ang ginawa niya sa aking kapatid. Galit at pagtatanggol ang kanyang naramdaman. Pang-apat, hindi ko na napigilan ang pagtaas ng aking boses dahil hindi tama ang ginawa niya sa aking kapatid. Galit at pagtatanggol ang kanyang naramdaman. Panglima, masigla akong tumakbo papunta sa aking nanay upang ibalita ang mataas kong marka sa pagsusulit. Masaya at pagmamalaki ang kanyang naramdaman. At ngayon naman, ating pakinggan ang maikling kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay si Miguel, ang batang may pangarap. Sa isang maliit na bayan ng Bagong Pag-asa, may isang batang nagngangalang Miguel. Siya ay matalino at mabait, ngunit siya ay mahiyain. Hindi siya palaging nagtataas ng kamay sa klase at nahihiya kapag tinatanong ni Binibining Cruz, ang kanyang guro sa Filipino. Isang araw, dumalaw sa kanilang paaralan si Dr. Santos, isang kilalang doktor sa kanilang bayan. Kinekwento niya kung paano niya natupad ang mga pangarap niya, maging isang manggagamot at tumulong sa maraming tao. Noong bata pa ako, mahiyain din ako tulad ninyo, ani Dr. Santos. Ngunit natutuhan kong harapin ang aking takot at magsikap sa pag-aaral. Ang isang pangarap ay nagiging totoo kapag pinagsisikapan. Napaisip si Miguel. Gusto rin niyang makatulong sa iba. Ngunit paano kung hindi siya magtatagumpay? Pag-uwi niya, kinausap siya ng kanyang ama, si Ginoong de la Cruz, at sinabing, Miguel, ang tagumpay ay hindi dumarating sa mga taong natatakot. Kailangang magpursige at magtiwala sa sarili. Kinabukasan, naglakas loob si Miguel na sagutin ang tanong ni Binibining Cruz. Napangiti ang guro at sinabing, Tama ka Miguel, napakagaling ang iyong sagot.
Lalong lumakas ang loob ni Miguel, nagsimula siyang magsalita sa klase, tumulong sa kanyang mga kaklase, at maging aktibo sa mga proyekto ng paaralan. Dahil sa kanyang sipag at determinasyon, lumaki si Miguel ng isang mabuting mamamayan. Sa huli, natupad niya ang kanyang pangarap, maging isang doktor tulad ni Dr. Santos, at siya mismo ang bumalik sa kanilang paaralan upang magbigay inspirasyon sa mga batang tulad niya noon. Ating bigyang pansin ang chart. Ang pamagat ng kwentong ating napakinggan ay si Miguel, ang batang may pangarap. Ang tagpuan nito ay sa paaralan, at ang mga tauhan ay ang batang si Miguel, si Binibining Cruz, si Dr. Santos. At ngayon naman, ating sagutin ang mga tanong ayon sa napakinggang kwento. Atin munang basahin ang panuto. Tukuyin ang damdamin ng mga tauhan sa kanilang pahayag. Una, si Miguel ay isang matalino at mabait na bata, ngunit hindi siya nagtataas ng kamay sa klase. Ang sagot, siya ay mahiyaing bata. Pangalawa, ikwinento ni Dr. Santos kay Miguel kung paano natupad ang pangarap niyang maging manggagamot. Ang sagot, ito ay nagbibigay ng inspirasyon. Pangatlo, kinausap ni Ginoong de la Cruz si Miguel at sinabing ang tagumpay ay hindi dumarating sa mga taong natatakot. Ang sagot, siya ay maalalahanin at mapagtiwala. At ang pang-apat, natupad ni Miguel ang kanyang pangarap na maging isang doktor. Ang sagot, siya ay masaya. At ang panglima, naglakas loob si Miguel na magsalita sa klase at sumagot sa mga tanong ng kanyang guro. Ang sagot, katatagan ng loob, matapang, may tiwala sa sarili. Ating tandaan, ang pagtukoy sa damdamin ng tauhan ay isang mahalagang aspeto ng pag-unawa at pagpapahalaga sa isang kwento. Ito ay higit na makakatulong sa pag-unawa sa tema at mensahe ng kwento. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Filipino 3, Quarter 2, Week 1 ng Revised K-12 Curriculum na may paksang pagtukoy sa damdamin ng mga tauhan sa kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment and share, and click the notification bell for more videos.